Kumusta at maligayang pagdating sa Revealing Revelation, ang Bible Prophecy Channel na tumutuklas sa pinakapuso ng mga hiwaga ng propesya. Ako si Alan Dubre at kung may natutunan kayo mula sa aming mga turo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Dahil dyan, ang pagtuturong ito ngayon ay isa na akala ko ay nagawa ko na dito, pero habang tinitingnan ko, napagtanto kong hindi pa pala. Ngayon, naniniwala akong gumawa ako ng isang maikling video na tumalakay dito, pero kailangan ko pang doblehin ang pag-check dahil hindi ako sigurado. Nahanap ko na. Kaya ito ay isang bagay na kahit sa isang kamakailang maikling video na may kaugnayan dito ay tinalakay ang usapin tungkol sa dalawang templo sa katapusan ng mga araw. At maaring sabihin mo, dalawang templo sa katapusan ng mga araw? Ano bang sinasabi ng taong ito? Well, ang nangyayari kasi ay isang teknikalidad kung tutuusin. Isang teknikalidad na mayroong dalawang templo. At sa katunayan, kapag natapos na ang lahat, maaari mo pang sabihing technical, naging tatlo pa nga. Kung naaalala mo sa huling pagtuturo o yung nauna pa, pinag-usapan natin kung paano nangyayari ang lahat sa tatlo. Tama? Kasama ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, pre, mid, post, Lucas, Marcos, Mateo, at iba pa. Laging tatlo ang tema. At hindi naiiba ang katapusan ng mga araw. Ang natuklasan natin ay sa lumang tipan. Ilan ang mga templo noon? Ilan ang uri ng mga templo noon? Mas magandang tanong yan, hindi ba? Ilan ang uri ng mga templo sa lumang tipan? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo pa ito narinig dati, napakagandang pag-unawa ito. Napakalinaw nito tungkol sa propesiya. Magugustuhan mo ito kung hindi mo pa naririnig. Kaya may dalawang uri ng templo sa lumang tipan. Isa ay isang portable na templo na natatakpan ng balat. Ano? Tama yon. Tandaan mo, noong pinagawa ng Diyos kay Moises ang templo, makikita mo sa Exodo Kabanata 25, sinasabi doon, gawan ninyo ako ng isang santuwaryo upang ako'y manahan sa gitna nila. Kung malimutan ko ang kabanata, tingnan ang kanan. Pinagawa ng Diyos kay Moises ang santuwaryo sa ilang base sa kanyang disenyo. Sa Kabanata 26, ano ang natuklasan natin? Sinasabi sa talata 14, at gagawa ka ng takip para sa tolda, balat ng tupa na tinina ng pula, at isang takip sa ibabaw na balat ng hayop. Ayos ba? Kaya may templo kang itinayo sa ilang na natatakpan ng balat. Ngayon, ang templong ito ba sa ilang ay nadadala? Siyempre, dahil ito ay dadalhin sa 42, kumbaga istasyon sa ilang, tama? Tandaan, sila ay nasa 42 magkaibang lugar sa loob ng 40 taon. Ibig sabihin ito ay isang nadadalang templo ng Panginoon na natatakpan ng balat. Ngayon, tandaan mo yan ha? Dahil ngayon pupunta na tayo sa susunod. Nagkaroon tayo ng isa pa na siyempre ang templong ipinagawa ng Panginoong Diyos kay Solomon. Makikita natin ito sa isang mga hari 6. At sinasabi doon, at ang bahay na itinayo ni Haring Solomon para sa Panginoon, ang haba nito at nagsimula na itong ipaliwanag. Kaya makikita natin sa 1 Mga Hari 6 na itinayo niya ito. Ngayon, magkaiba ang dalawang ito dahil ang ipinagawa ni Solomon ay gawa sa tinabas na bato at iba pa. Tama? Sige, tingnan natin ang isang larawan. Tingnan natin kung ano ang pagkakaiba ng templo ni Moises at ng templo ni Solomon. Ayan na. Yan sa esensya ang pinaniniwalaang hitsura ng templo sa ilang. Kita mo, ito ay isang portable na templo na natatakpan ng balat. Kung napanood mo ang isang naunang pagtuturo, nakita mo na ito. Ang 42 istasyon o lugar na nilipatan nila sa ilang ay isang kopya. Abala, isa itong propetikong kopya, okay? Sa tipolohiya ng 42 buwan, kung kailan makakamtan ng halimaw ang kanyang kapangyarihan sa pahayag, Kabanata 13. Kaya isipin mo ito. Nasa ilang sila? Ito ang kanilang templo. Ito ay, pakinggan mong mabuti, isang portable na templo na natatakpan ng balat. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Ito ay isang portable na templo na natatakpan ng balat. At sila, dinala nila ito kung saan-saan. Inilipat-lipat ito sa ilang sa loob ng 42 istasyon. Ito ang larawan ng panahon ng halimaw sa loob ng 42 buwan. Ipapaliwanag ko iyan mamaya.
At ano naman ang isa pang templo na itinayo ni Solomon? Hindi ito isang portable na templo na natatakpan ng balat. Ito ay isang templong gawa sa bato, isang magarang, magandang templo para tirhan ng Panginoong Diyos. Aling templo ang hinihintay ng mga Hudyo na maitayo muli kapag ang mga Hudyo ay naghihintay para maitayo ang ikatlong templo? Aling templo ang hinihintay nila? Hinihintay nila ang isang katulad nito. Hindi sila naghihintay ng isang portable na templong natatakpan ng balat. Ito ang hinihintay nila. Ito ang tinutukoy sa Isahari 6 at ito naman ang mula sa Exodo noong sila ay nasa ilang sa loob ng 42 buwan. Kapag naunawaan mo ang misteryong ito, kapag naunawaan mo ang revelasyon tungkol sa dalawang templo at nagsisimula mo ng maunawaan ang tunay na revelasyon tungkol sa katapusan ng mga araw, mas pinatitibay nito ang buong kwento. Kita mo, dahil nauunawaan mo na ang katapusan ng mga araw ay hindi 7 taon, gaya ng itinuro sa iyo. Tama ba? Kung matagal ka nang nag-aaral dito, alam mong ang katapusan ng mga araw ay walang duda, tiyak na 14 na taon. Ito ay 7 taon ng mga selyo at 7 taon ng mga trumpeta. Oo, may bahaging above, iyan ang pre-trib at ilang kaganapan. Ngunit may 7 taon ng mga selyo at mga trumpeta. Sa ika-7 selyo, ang mid-trib na dakilang karamihan. Sa ika-7 trumpeta, ang ika-4 na taon ng kapighatian. Bababa ang Panginoon sa bundok ng mga olibo, wawasakin ang mga kaaway, at ipahahayag ang huling jubilee. Sa pag-unawa nito, malalaman mo kung bakit. Mayroong 2 templo sa katapusan ng mga araw. Okay? Ang una ay katulad ng kay Moises, ang dalang-dalang templo na natatakpan ng mga balat. Alam mo ba kung bakit ganon? Dahil tayo ang templo ng Diyos. Hello, tayo ang templo ng Diyos, tayong mga pinananahanan ng Panginoon. Yaong mga naniwala at patuloy na naniniwala kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang templo ay nasa loob. At kung pupunta ka sa diskurso ni Lucas, Kabanata 21, kailangan mong tandaan kung ano ang kwento ng katapusan ng mga araw. Ang pre-trib, mid-trib at post-trib. Ang pre-trib ay yaong mga kay Kristo na puspos ng Espiritu. Sila ay sasama sa pre-trib. Sila ay pupunta sa ikatlong langit. Ngunit ang karamihan, ang 70% ng simbahan na naniniwala kay Kristo, ngunit hindi handa, hindi nagbabantay, hindi masigasig, hindi nila hinahanap siya. Basta naniwala lang sila at namuhay sa mga bagay ng mundong ito, sila ang magiging mga iyon. Ang ilan ay tatalikod, marami pa ang papasok. Sila ang magiging bahagi ng mid-trib, ang dakilang karamihan sa ika-7 taon ng mga tatak na eksaktong makikita mo sa pahayag 6 sa pagitan ng pagtatapos ng ika-6 na tatak. At ang simula ng ika-7, ngayon pakinggan mo kung ano ang sinasabi sa diskurso ni Lucas. Makikita mo sa diskurso ni Lucas, dito dumarating ang Panginoon bilang mangangabayo sa puting kabayo. Nandito siya ng 40 araw, gaya ng turo natin. At sinasabi nito, pag napalibutan ng Jerusalem, malapit na itong salakayin. Huwag magpapasok, tumakas ang lahat. Huwag hayaang may ibang pumasok. Ngayon pakinggan ang sinasabi nito, sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Ngunit sa aba ng mga may, ngayon makinig kayong mabuti. At sila'y mabubuwal sa talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. At ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hentil. Kailan matatapos ang panahon ng mga hentil? Sa katapusan ng mga tatak, seals? Kita ninyo, sa ika-7 taon ng mga tatak, sa kalagitnaan ng ika-7 taon, nagaganap ang mid-trib na dakilang pag-agaw ng karamihan. Iyon na ang katapusan ng panahon ng mga hentil. Tapos na ang 7 taon ng mga tatak. Kaya ano ang mangyayari sa panahon ng mga tatak? Kita ninyo, ano ba talaga ang nangyayari sa panahon ng mga tatak? Para dyan, maaari kong pumunta sa diskurso ni Mark. Sa Marko Kabanata 13, ito ay kumakatawan sa 6 na taon hanggang sa ika-7 taon ng mga tatak. At ano ang nababasa natin tungkol sa kasuklam-suklam na bagay sa diskurso ni Mark? Iba ang tinutukoy nito kaysa sa nasa Mateo. At mapapansin ninyo, walang kasuklam-suklam na bagay ng pagkawasak sa Lucas. Ito ay isang bagay na napag-usapan at itinuro na natin. Sinasabi rito, nakatayo kung saan hindi dapat. Ano ang kasuklam-suklam na bagay na ito? Nakatayo.
Ang nakatayo kung saan hindi dapat ay maaari ring mga hulugan mula sa ugat ng salita na ilagay kung saan hindi dapat. Kaya sa bahagi ni Mark, sinasabi nitong ilagay kung saan hindi dapat at ito ay nasa kalagitnaan ng mga tatak. Kalagitnaan ng mga tatak. Sa kalagitnaan ng bahagi para sa mga hentil na tumatagal hanggang sa katapusan ng panahon ng mga hentil na siyang katapusan ng mga tatak. Ano ang nangyayari sa pahayag kabanata 13? Sa pahayag kabanata 13, natatanggap ng hayop ang kanyang kapangyarihan. Para saan? 42 buwan. Naalala mo ba ang templo ni Moises? Ang daladalang templo ng laman ni Moises at mayroon kang simbahan. Ang 90% na magtitiis ay kailangang dumaan sa kapighatian ng mga tatak dahil hindi sila handa. May mga tatalikod, may mga papasok. Ang templo ay nananatili pa rin sa loob ng tao hanggang sa katapusan ng mga tatak, hanggang sa katapusan ng panahon ng mga hentil, hanggang matapos ang panahon ng mga hentil. Ito ang templo ni Moises. At ang larawan ng templo ni Moises ay isang daladalang templo tulad mo at ako, daladala na babalutan ng balat na sa gitna ng mga tatak, ang mga taong ito ay magtatangkang tumakas mula sa halimaw sa loob ng 42 buwan. Mula saan? Mula sa tatak ng halimaw na ilalagay saan? Sa templo. Sa kanang kamay o sa no. Nakikita mo sinasabi sa salita sa ngunit ito ay ang salitang Griego na 19 na 100 na ang ibig sabihin talaga ay sa ibabaw. Kaya sa ibabaw ng kanang kamay o sa noo upang hindi sila makabili o makapagbenta at iba pa. Kita mo, ito ang 42 buwan ng paglalagay ng tatak sa templo ng Diyos. Ngunit yaong mga makakaunawa ay tatakas at mananatili sa ilang sa loob ng 42 buwan tulad ng tipolohiya ng 42 istasyon. At sila ang templong naglalakbay, gumagalaw. Sa ilang, hindi ba't kamangha-mangha iyon? Talagang kahanga-hanga iyon. Gustong-gusto ko ang revelasyong iyan. O, hulaan mo kung ano? Kita mo, kapag naunawaan mo ito, mas mauunawaan mo ang propesya. At mapagtatanto mo na, dapat ay may 2 templo sa huli dahil ang isa ay may kinalaman sa tatak ng halimaw, ngunit magkakaroon pa rin ng templong itatayo. Kita mo, paano naman ang templo para sa mga Hudyo? Kaya nga nalilito ang simbahan dahil ang alam lang nila ay 7 taon ng kapighatian. Pero kapag naunawaan mong 14 na taon ito at nakikita mong nasa dulo na tayo ng mga tatak at papasok na tayo sa 7 taon ng mga paghatol ng trumpeta, ano ang mangyayari kapag pumunta tayo sa diskurso ni Mateo? Ngayon, ang diskurso ni Mateo ay ang pangalawang set ng 7. Kaya mula ika-8 taon hanggang ika-14 na taon. Nakita mo? Kaya ngayon ay nasa diskurso na tayo ni Mateo at kapag napunta tayo sa diskurso ni Mateo, sa talata 15, mayroon kang isa pang kasuklam-suklam na pagwasak. Sabi sa talata 15, kaya't kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na pagwasak na sinabi ni Daniel na propeta na nakatayo sa banal na lugar. Kita mo, ito ay nakatayo sa banal na lugar. Bakit sa banal na lugar? Dahil sa kalagitnaan ng mga trompeta na nasa ika-11 taon o mga bandang 10 at kalahating taon. Tandaan, tapos na ang 10 taon, mga 6 na buwan ay nasa ika-11 taon, kaya mga bandang ika-11 taon. Ang templo ay muling maitayo sa unang kalahati ng mga trompeta. At ngayon ang halimaw na dati ay naroon at ngayon ay wala, ay aahon mula sa kalaliman kapag si Satanas ay itinapon mula sa langit. At hulaan mo kung ano ang mangyayari? Iyan ay dahil sa kalagitnaan ng mga trompeta, ang halimaw ay papasok na ngayon sa pisikal na templong muling itinayo. At tandaan, ipinakita natin na ito ay templo ni Solomon. Narito tayo sa unang mga hari kabanata 6 kung saan ito ay tinalakay. Tingnan mo ang sinasabi sa ibaba, unang mga hari kabanata 6. Pinapakita nito ang propetikong panahon. Sa ika-4 na taon, itinatag ang bahay at sa ika-ili taon ito natapos. Sa 7 taon ng pagtatayo, ano ang kahulugan nito sa huling araw? Kung kailan itatayo ang pundasyon ng templo? Ngunit sa pagtatapos ng mga tatak, yun lang ang maitayo. Mangyayari lang ito sa pagdating ng mid-trib na karamihan at sa unang bahagi ng mga trumpeta, muling itatayo ang templo. At sa ika-11 taon, mga 10 at kalahating taon,
Ito ay ganap ng matatapos. May 2 templo sa huling araw. Napakagandang maunawaan ito. Pagpalain ka. Mag-uusap tayo muli. Paalam muna sa ngayon.